tayo sa usapang paano pumunta ng Singapore. Bali, part 2 na po to kasi yung unang video ko po, sa part 1, diniscuss po natin kung ano mga kailangan papers at kung ano yung proseso ng pagkukuha ng working pass dito at saka ng pag-a-apply. Ngayon naman po, syempre, unang-una, kailangan natin malaman paano nga ba pumunta ng Singapore. At least magkano kailangan nating budget kasi ano ba yung mga kailangan bilhin dito. So, unang-una, paano pumunta? Kung gusto mo pumunta ng Singapore at tourist ka lang, as in tourist ka lang, ang hahanapin na sa immigration, syempre, ticket mo, tsaka yung hotel accommodation mo. Pag doon kasi sa hotel accommodation, syempre nakalagay kung ilang days ka mag-stay, ganun, tsaka ang alam ko, hahanapan ka rin ng company ID mo. So, yun lang kailangan pag plain tourist ka lang talaga, na may hotel accommodation ka. Pero, pag wala kang hotel accommodation, kailangan may invitation letter ka from your friends na nandito or kaya ka mag-anak. Kasi yun ang importanteng hahanapin talaga sa'yo ng nasa immigration. Invitation letter at company ID. So, pag mayroon kang dalawa nun, madami interrogation pa rin. So, nasa sa'yo na yung paano mo sila sasagutin. Na, pagdating mo sa immigration dito sa Singapore, tatatakan ka ng 1 month upon entry. So, meaning, may 1 month ka na legal na pwede magstay dito. So, yun po, may 1 month ka na pwede magstay dito sa Singapore. Ngayon, ano bang mga kailangan mong bilhin dito? Siyempre, unang-una, saan ka titira? Maswerte ka kung may kaibigan ka or may kamag-anak ka na matitirahan dito. Kasi, napakalaking tipid nun. Kasi, ang bahay dito, kung gusto mo mag-bed spacer, kasi ang alam ko, sa isang room, maximum of 4. Normally, pag 4 kayo, mga 250 per month yun, kasama na yung mga utilities. Meron namang dalawahan, pag dalawahan, 350 yun, di pa kasama yung utilities. Yun yung unang ginawa ko. Dalawa kami sa room. So, 350 each yun per month, plus yung PUB na tinatawag. Ano ba yung mga PUB? Yun yung mga bills na binabayaran natin, like yung kuryente, yung gas, kasi dito naka-metro yung gas sa pagluluto. Yung internet, ano pa ba? Yun, mga ganun. Basta share naman yun is, bali, ang bahay kasi dito, sa isang unit, may 3 rooms. Ang 2 common rooms, isang master bedroom. Normally, yung mga nagpaparent naman, sila yung nag-occupy ng master bedroom. Tapos, yung 2 common, yun yung pinare-rent nila. So, yun po, sa isang unit po, may 3 rooms. Isang master bedroom, 2 common rooms. Depende na yun sa nagpaparent. Yung iba kasi nagpaparent, ginagawa nila yung isang room, nilalagyan ng 4 na beds. So, 4 yun, may 3, may 2. Tapos, eto, single room. Etong akin, single room to. So, ang range niya, pag single room, ang minimum is $550 pataas. $550 pataas per month. Plus yung PUB mo pa nun. So, depende yun kung non-aircon yun or kung aircon, tsaka depende kung saan ang place. So, kung umpisa ka pa lang, mas advice ko doon kasi sharing, at least makakatupid ka ng malaki, as in malaki, kasi ang mahal talaga ng bahay dito sa Singapore. Yun atang kakain halos ng 1/4 sahod mo, yung bahay. Pero yun nga sabi ko, kung may titirhan ka, mas maganda yun. Malaking tipid yun sa'yo. Pag may titirhan ka naman, at least siguro mga $1,000 or $1,200 kasya ng budget mo for 1 month kung mag-uumpisa ka pala maghanap ng trabaho. Nasa pagtitipid mo na lang yun. Basta ang pagkain dito, ang isang meal nasa $5. Bali, ang rate po pala is 33. So, paki-times nyo na lang po yung mga sinasabi ko pong rate. So, ang isang pagkain po dito, nasa $5 po. So, meaning, $5 sa tanghali, $5 sa gabi. So, mga $10 ang ibabudget mo sa sarili mo sa isang araw. Kung naghahanap ka lang ng trabaho. Plus, yung pang-bus mo at pang-train. Pero dito naman kasi, hindi ka naman mag-walk-in araw-araw. More on internet kasi ang application din dito. Tatawagan ka na lang. Bibihira din po kasi yung nagpapa-walk-in. Kadalasan is through internet lang. Email lang ganun. So, pag may interview, tatawagan ka na lang.
So, okay na rin yun kahit papaano. At least makakatipid ka sa pamasahe. Pero, kung talagang desidido ka at masipag ka naman, pero kung masipag ka naman talaga mag-apply, pwede ka bumili ng dyaryo araw-araw. May mga nagpo-post naman doon na for walk-in. Depende na lang talaga sa trabaho ang a-applyan mo. Ang dyaryo po pala dito is nasa $1. $1 ang dyaryo dito. Sama nyo na rin po pala sa budget nyo yung kung naghahanap kayo ng trabaho. Pero normally, ang bilihan ng dyaryo dito, na may makapalang ads tuwing Wednesday tsaka Saturday. Yun yung makapalang ads. Kumbaga sa atin dyan, tuwing Sunday, parang gano'n yung may makakapal na ads. Dito, Wednesday, Saturday. Yun yung advisable na bumili ka ng dyaryo kasi doon madaming ads. So, yun po ang kailangan nating malaman. So, ulitin ko lang po, pag pupunta ka po, kailangan mo ng syempre ticket, ng hotel accommodation or ng invitation letter, at ng company ID. Ang budget mo sa sarili mo, at least, kung may titirhan ka naman ditong kaibigan, kamag-anak, $1,200, kakasya na yun sa isang buwan. Nasa pagtitipid nyo na lang po yun. So, yun po. Sana po nakatulong po ako. So, yun po. Hanggang dito na lang po muna tong video na to. And sana po i-thumbs up nyo po to. And mag-subscribe po kayo sa channel ko. Kung may mga tanong pa po kayo, ilagay nyo lang po sa comment sa baba po. So, sasagutin ko po yun. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Salamat. Bye!